Okay, ngayon class, i-guide ko kayo kung paano gawin ang assignment nyo na ibibigay ko soon or binigay ko na. Ang topic natin dito ay T-beam, no? And dito sa problem na sinulat ko dito ay kukunin natin ngayon ang required tension area. Dalawang variable actually kadalasan ang kinukuha dito. It's either, paano mo ba i-design ang T-beam mo? Dalawang situation yan eh. It's either given ng MU, kunin mo na lang ang AS, or ikaw mismo nag-guess. Ikaw mismo nag-dictate ano ba ang area ng steel bar mo, ilang steel bar yan. Tapos kukunin mo ang MU niya at ibase mo sa capacity ng moment niya kung safe siya. Dalawa lang yan. Ngayon, ito ang step by step. Let's say, diba, mayroon tayong procedure para makuha yung dimension ng T-beam, which is nineglect ko na lang yan kasi let's say after na lang nakuha natin yung dimension niya. Ito na yung hardest part kasi ito yung mahirap na part, and importante na malaman nyo ito kasi importante ito sa board exam and importante din ito sa practical life, no? Ngayon, A, sagutin natin si A. Ang given natin dito ay MU. Ibig sabihin ko, MU ang given, and MU ang given, dapat wala si area ng steel bar. Yun na ang hahanapin natin, si area ng steel bar. Ngayon, ang MU natin ay since NSCP 2015 tayo. Ba? Sa T-beam natin guys, dalawa ang case natin. Since T-beam tayo, di ba mayroon tayong stress diagram? Saan ba yung compression block dito? Kasi meron tayong neutral axis eh. It's either let's say dito ang neutral axis natin. Hindi natin alam kung saan nangyayari ang compression. Minsan nasa taas siya guys, minsan dito. Ito ang compression block. Tapos ito ang tinatawag na A. Tapos yung papuntang NA, it's always C. Minsan mali tayo. Ang ibig sabihin, ang lugar kung saan mag-end ang measurement ng A natin ay sa below the flange. Hanggang dito pala, ibig sabihin pati sa baba masinan din. Kaso ngayon, i-assume ko muna na ang A natin ay less than our thickness of flange na 100 mm. Assume A is less than 100 mm. Yan lang ang sundin natin. So, ang difference lang nila sa rectangular na singly reinforced ay ang rectangular kasi ay uniform siya throughout the section. Throughout from the top to the bottom, straight line siya. Ngayon sa atin kasi sa T-beam, dalawa ang shape niya eh. Kung dadaan ang A dito from top to bottom, below flange, hindi lang rectangle ang shape niya, hindi lang ganyan. Madadagdagan pa ng another rectangle kung yan ang gusto mong shape niya, or pwedeng dalawang rectangle tapos another rectangle, so tatlong rectangular shape ang mabubuo mo kasi bumagsak na dito yung A mo, no? Pero sa akin, isang rectangle shape lang ang area ng A natin, ang compression block, kung saan tumatama yung stress diagram. Minsan nag-guess natin lahat ang stress diagram, please lang, kasi very important yung stress diagram kasi hindi natin masasagutan, hindi natin alam ang concept ng RCD kung hindi natin alam yan. So ito ang stress diagram niya. Dito tatama yung compression block. Alam natin na uniform load yan. Pressure ang tawag dito kasi area siya. Ang tinatawag dito ay compression. Pressure. Compression sa concrete. Tapos dito naman sa steel bar ay pabaliktad na
na load, ibang direction. T ang tawag kasi tension. Siyempre, bakit sila magkaiba? Siyempre, ang pressure ng concrete ay compression kasi naiipit ang concrete sa ibang direction, paipit siya, pag ganyan. So, alam na natin lahat to na paipit ang concrete sa taas lang yan. Tapos sa baba ng concrete, yung baba ng neutral axis natin ay nai-stretch kasi kung pinatungan mo yan ng load, mabibend yan. So dapat yung baba nai-stretch sa taas, nakukompress. Alam natin yan. So sa baba nilalagay ang tension bar, doon siya nai-stretch. Kaya kung nai-stretch, ibang direction. Tapos kung nakukompress, kabaliktaran ng tension. Yan. Bali, ang compression natin ay in terms of ang unit ng compression natin. Pakinggan nito, ang unit ng compression natin ay pressure, kPa, or kaya ay PA or MPa, or let's say kung unit breakdown natin, kPa is also equal to kNm cube, ay hindi, squared per area. Yan ang unit natin. Tapos sa tension, either kN, N, LB, pwede. Madali lang. Kaya bakit pressure? Area to eh. Ang force, itong stress, ang stress, diba? Stress is force over area, diba? Lagyan ko na lang siya ng resultant force. Bali, ang resultant force ay yung CC. Ang resultant force, ang unit niya lang, Kn, hindi yan pressure kasi point load yan, point load. Bali, ang stress, gagaling din yan sa stress formula, which is stress or let's say stress na concrete equals CC over A, which is ito resultant force na may unit na Kn into area na m squared. Same siya sa concept ni tension. Pero ang tinatawag na stress ng concrete dito sa straight design method 0.85 FC. Ito yung compression stress, yung FC. Minultiply nila ng 0.85 para maging rectangular ang shape ng pressure kasi dati curve yan yung sinasabi ko. Dati curve ang uniformly distributed load niyan, pero para sa practical use multiply natin daw ng 0.85 para maging matansya, approximate na rectangular siya. I-equal mo yan sa CC over A. Ang area na yun, ang tinutukoy ng area ay yung compression block height A times the base flange width or 820. Tapos yung CC wala. So balik kung i-isolate mo si CC, CC is equals to 0.85 FC ABF. Yan, diba? Oh, rectangle. Diba? Rectangle lang. Ganyan lang. Ngayon, basta ang CC natin 0.85 FCAB flange, tapos CT natin area of steel times stress of steel, stress formula. Ngayon, first dito sa drawing in-assume ko muna na ang A natin ay below 100 mm na. Yung 100 mm ay thickness, kasi pwede rin siyang bumaba, diba? Pero ngayon in-assume ko na nandito siya sa banda, isang rectangle lang siya kasi pag bumaba hindi na siya isang rectangle, either more than one shape na yan, either dalawang rectangle or tatlo. Ngayon, since in-assume ko na A is ano, ang magiging formula lang natin ay ito, dalawang force lang, isang force sa concrete na shape and then isang force sa steel bar. Ito lang, follow lang natin tong drawing. Bali kung summation forces, ano,
kinukuha natin ay find AS, di ba? Matatagpuan natin ang AS dito sa tension, no? Kaya ang gawin natin para makuha natin to si tension ay mag-summation forces horizontal tayo. FH equals to 0, lahat ng positive ay up or right na lang, lahat ng left maging negative. Bali, T minus CC is equals to 0. Yung T natin ay AS. Kabila, 0.85 FC ABF. Ito na yung AS. Kaso, wala tayong A. Meron tayong BF, certainly. Meron tayong FC. Meron tayong FS. Wala din pala tayong FS. Pero meron tayong AS. Ay, wala pala tayong AS. Yun yung hinahanap, no? Walang AS. Walang A. Kaya guys, kunin muna natin si A. And, makukuha natin si A dito. Find A para makuha natin si AS. Ngayon si A, since hindi natin makuha sa summation forces horizontal, baka meron sa summation moment is meron tayong moment pala dito nung nakalimutan ko. MN ang tawag niya, nominal moment. And kung mag-summation moment tayo from this point, huwag tayong mag-summation moment sa taas dito kasi komplikado. Parang komplikado siya, mas may hirapan tayo dito na lang at hayaan na lang natin na ma-eliminate si tension. Kaya kung mag-summation moment tayo dito sa point kung saan galing yung steel bar, ito summation moment dito sa point na to, makakancel si T, si MN clockwise, kaya MN lang. Tapos saan magro-rotate si compression, mag-rotate siya around this point, yung kung saan tayo nag-moment, negative kasi counterclockwise. Minus CC times depth, no? Effective depth, D kasi effective depth pinanggalingan ng steel bar, minus yung A half kasi yung height ng ating pressure ng concrete ay A divided by 2 mo yan kasi yun ang centroid ng ating resultant force pag rectangular siya. Equals to 0 mo kasi wala nang ibang load, na-cancel na kasi na-eliminate si T. Bali ang MN natin CC D minus A half, yun lang naman. And since meron tayong A dito, pwede na si MN, wala tayong MN. Pero alam natin certainly na kung i-multiply natin both side ng phi, ito ay magiging mu since phi MN is equals to mu. That's why maging mu siya, phi, tapos CC na 0.85 FC AB flange, and then multiplied by D minus A half. Continuing this one, meron na tayong MU, di ba? Meron tayong FC, BF, D. Yung A wala. Wala din tayong phi. And dadalawang unknown. Kasi si phi, pwede tayong mag-assume muna para makuha natin si A. Kasi wala natin ibang pagkukuhanan ng A. Ito lang naman, dalawang formula lang eh. Wala na. Sa strain diagram, hindi tayo tutulungan yan. Wala siyang maibibigyan na formula ng A doon. Ngayon, assume phi is equals to 0.9. Ang 0.9 kasi na-assume natin na tension control, no? Baka hindi nyo pa alam ang tension controlled. Ang tension controlled ay kung saan ay ang 0.9 or tension control natin ay kung saan ang FS natin pala, ang actual stress na nangyayari sa steel bar natin sa given na moment natin ay
greater siya sa 1000 MPa. Diba? Alam na natin yan sa diagram. Kaya kung greater siya kaysa sa 1000 MPa, edi 0.9. And kailangan natin i-compute si Fs para malaman nga natin kung greater 1000 MPa. Isipin nyo na lang na parang laro to, may sarili siyang rule na kung saan ay kung ang Fs natin ay greater 1000, ang gagamitin na fee 0.9. Pero pag less than 1000, basta greater than Fy, transition na yan. Iulitin ko lang na dito. Kung ang Fs natin ay less than Fy, and ang Fy natin kadalasan 415 MPa yan, kadalasan 415, no? Less than 1000 MPa, 415 ba? 414 pala. Let's say 414. Then si Fs natin ay, let's say ang Fs natin for example Eg 333 na lang. Ang case na to ay compression control. Sumabog, nag-fail na ang concrete natin sa compression, nag-crack na siya, nag-explode na siya, hindi pa nag-yield ang steel para mo sa tension. Ibig sabihin, compression control, ang gagamitin daw natin na phi ay 0.65. Pero pag umatras si Fs pumunta sa gitna, ibig sabihin, ang Fy natin na 414 less than our Fs, tapos si Fs less than 1000 MPa. Example, naging 555 MPa, no? Ibig sabihin, greater siya kaysa kay 414, less than siya 1000. Isa transition zone ang tawag dito. Nasa transition kasi nasa gitna siya eh. Ang gagamitin na phi dyan ay hindi natin alam. Formula ang gagamitin natin dito, or kaya gamitin natin yung calculator natin, or kaya ay yung i-drawing natin yung diagram na tinuro ko. 0.65 plus 0.25 tapos multiply mo siya sa Fy, tapos 1000 minus Fy. Tapos kung ang Fs natin napunta sa pinakadulo, ibig sabihin ang Fy natin na 414 less than 1000 siya, pero ang 1000 less than pa kay Fs. Eg, example, naging 1570 na siya. Ibig sabihin, ang tawag dyan, tension control. Ang phi natin dyan, automatic 0.9. Ito na yung maximum. Hindi na tayo lalagpas. Wala nang 0.91 and above. Dito lang tayo. Okay? Ngayon, i-compute na natin si A. Meron na tayong mu. Si mu natin ay given na 372, no? 372 kNm. Pero kasi meron tayong FC na MPa, BF na mm, D effective depth na mm. Kaya kailangan natin i-convert si kNm into Newton millimeter. Kasi dyan siya na ibabagay sa kanila. Bali, i-multiply natin siya ng 10 raised to 6 Newton mm. And if you're wondering, paano ko na-multiply ng 10 raised to 6? Saan galing yan? Siyempre, hindi nyo din tinatanong. Pero, ang pinanggalingan niyan, KNM, let's say, 1 KNM, i-multiply mo yan sa, ang isang KNM kasi, hindi, pangit. Ang isang KN, 1,000 Newton. Tapos i-multiply mo ulit yan to 1 meter. Ang isang 1 meter, 1,000 mm.
Kaya makancel, maiwan si mm. Si kn makancel, maiwan si Newton. Ang maiiwan dito, 6 na 0. Ibig sabihin, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or, 10 raised to 6 na lang. NMM. Kaya yun ang ginagamit ko. Oh, wait lang. Before tayo umabante sa pagkuha ng C and Fs, summarize ko is kung paano tayo nakapunta dito. Before that, di ba ang hinahanap natin ay AS. Kinuha natin meron tayong dalawang possible formulas na pagkukuhanan ng AS. Nakita natin na si T meron siyang hawak na AS. And for si T, pwede natin mailista si T or ang AS by summation force horizontal. Kaya ang nangyari, ito summation force horizontal ako. Ito, T minus CC. Ito, substitute, meron na si AS. Kaso, hindi pala natin alam si A. Ito na, makuha na natin sana si AS. Kaso, wala tayong mga variables tulad ni Fs at si A. Paano natin makukuha yung dalawa? Hindi tayo pwede mag-assume ng Fs. Kasi wala din tayong AS. Ngayon, ang ginawa ko, ginamit ko na lang sa formula ni moment para makuha si A kasi meron din siyang A ito. Meron din AC, compression block, compression force, A. Tingnan mo, nung saan nag-summation moment ako, at this point, still bar point, nakuha ko nailista ko si A. So, kung nakuha ko na si A, mailalagay ko na siya sa formula ni AS dito para makuha ko na si AS. Pero kasi wala din Fs, makukuha din natin si Fs mamaya dito sa baba. Kailangan din kasi natin si C para makuha natin si Fs. Pero kailangan natin si A para makuha natin si C. Ayan, so nag-summation moment ako para makuha ko muna si A. Ito, nakuha ko na si A sa wakas. Hindi na natin maisa-substitute muna dito kasi sa rule ng strength design method, i-check muna natin kung totoo nga ba na ito ba talaga ang value ng A. Kasi nag-testing lang tayo, di ba? Nag-assume tayo na phi is equals to 0.9. Maniniwala ka pa ba agad na ito yung A mo? Siyempre hindi. Kaya tingnan natin, i-check natin kung tama nga na 0.1. Dapat ba 0.9 ang phi natin? Tingnan natin. Ang C natin ay di ba alam natin na A over beta 1, pero ang beta 1 natin nakabase yan sa value ng FC. Ang below 28 MPa, 0.85 yan automatic, and syempre, and obviously 0.85 na siya. Okay, nakuha na natin si C. Sabi ko kanina, magagamit kasi natin si C para makuha natin si Fs. Kasi nasa formula ni pagkuha ni A back at the first, no? Tingnan natin, Fs, nandito siya, hindi natin alam. Kunin natin siya. Ito, ang formula ni Fs, wala nang ibang formula ng Fs, kundi ito lang. 600 times yung D minus C over C. Bahala kayo kung hindi nyo alam kung paano na-derive, pero makuha nyo itong formula sa string diagram. Okay? Or memorize nyo na lang. Okay, so equals nyo na lang 600. Alam mo si D, ang D natin ay nakalimutan, 470, no? Minus C over C, and si C natin nakuha na natin. Bali, ang Fs natin, nakuha ko na ang Fs. Ano nga, isa-substitute ko na ba dito sa taas? Kasi meron na tayong A, meron tayong Fs para makuha natin si AS. Hindi pwede. Kasi nag-assume lang tayo kanina na ang phi natin ay equals to 0.9. Ito ang naging salarin natin sa mga values natin ng Fs, A at C.
Kaya hindi dapat tayo naniniwala agad na ito ang values natin. Testingin natin si FS kung totoo nga ba na sila ang values natin para ma-substitute na natin agad. Ito na, dapat ang FS natin ay dapat greater than 1,000 para ang fee natin ay 0.9. Ang inassume natin kanina 0.9 sa taas, diba? Ito 0.9. Ngayon totoo nga, nag-assume tayo ng 0.9. Ang nakuha natin na FS 3,000. 3,000 is greater than 1,000. Correct assumption na ibig sabihin, since correct ang assumption natin, hindi na natin kailangan baguhin ang value ng A, C at FS. I-check na lang natin sila kasi correct sila. Balik na tayo sa pinaka-start na si formula na itong nawawalang FS and A. I-copy paste na lang natin to sa baba. Diba? Ang problema guys, so ang tanong, isa-substitute na natin ba agad-agad lahat sila ang FS guys dito sa formula, or ang ginagamit lang natin sa pagkuha ng steel bar natin ay na AS dito sa formula na to, may dapat ang FS natin dito sa formula ay limited to FY. Kaya kung ang FS natin ay 3,058, hindi mo isa-substitute ang 3,058 dito kasi limited to FY lang siya. Ang ilagay mo na lang 414 MPa kasi ang FY natin 414 MPa. Ito yung pinakamataas na value natin ay ilalagay na limit. Paano kaya pag ang FS natin ay 200? Nakuha natin dito sa taas 200, no? Less than 414 siya. Since limited lang siya sa FY, yung itong FS, ilagay mo na lang 200. Ilagay mo na lang dito na 200. At least below, kasi below siya sa limit na 414. Basta take note na lang yun. Ngayon, since hindi naman 200 yan, hindi naman 200 ang ano natin. Kung iba natin ang AS natin, guys, iba po ang approach na ginamit ko kumpara sa libro nyo. Kaya kung babalikan natin libro mo, kinuha na pa yung MN Max. Sa atin kasi automatic, for sure singly na siya. Anyway, tinuturo ko lang kasi sinisimplify ko na dapat ito muna take note nyo kung paano ba siya i-solve, no? Bago kayo mag-checking. Ngayon, tingnan nyo, 2283, parehas kami. 2283. Kahit na i-compute mo pa ang ES mean. ES mean, i-compute mo yan. Nagiging less than ES siya, kaya ES pa rin ang pili mo. Gusto niyo pa bang madagdagan ng another? Mag-checking pa ba kayo? Hindi na. Yung pag-solve na lang muna. Huwag niyo munang i-memorize yung ES mean formula and then yung pag-check kung totoo nga ba na single siya or doubling. Ito na lang muna na yung pagkuha mo muna ng value bago nyo i-complete sa exam. So ito siya.